Bayan, magandang hapon mong muli at magandang hapon ng Friday, 23 po ng buwang kasalukuyan, 1924. Patuloy po kaming nagpapasalamat sa inyong mga time. Pasensya na po at hindi po ako nakapag-live kahapon gawa ng masakit po yung aking mata. At in a concern also, I attended some meeting na kailangan po with our troops and group accordingly. At ito na nga po tayo. Mabilis lamang po na hinihingi ko po ang ating pong mga panalangin at sa ating Ama bago ko po magpasalamat sa lahat po ng taga-subaybay. Sa aming pong kapatid sa Islam, Assalamualaikum, ang katahimikan at pag-ibig at pag-unawa ay sumapuso nawa natin lahat sa ngalan ni Allah. Muli po, pakiyuko po ang ating mga ulo. Ama, maraming salamat po. Nandito na naman po kami, katulad ng dati at sa paumpisa ng programa, hinihiling namin Ama na ikaw po ang gumigna sa amin. Pagpatawad mo din po ang aming may nagawang pagkukulang Ama at ikaw ang sumentro ng kaunawaan at pagbibigay ng positibong pananaw tungkol po sa mga isyu na amin pong tatalakayin. Pinapanalangin din po namin ang agarang aksyon at makabuluhang pag-unawa at kaabutan ng kaalaman ng ating sandatahang lakas. Ang ating pong mga pulis na nagagamit ng may kadilimang paghahangad tungkol sa iisang interes na po Ama ay kunin mo na at para maputol na ang kanilang mga kademonyuhan at kahangalan Ama. Maging ang kanilang kayabangan ng angkala nila hindi magtatapos ang lahat. Muli Ama, ang lahat pong ito ay aming pong hinihingi at iminapagmalawig po na nawa po ay gumitna ka sa amin nang hindi po kami maging lapastangan sa inyo. Muli Ama, pinupuri po namin at niluluwalhati ang iyong kadakilaan Ama sapagkat wala na po kaming iba pang Diyos na pinagkakatiwalaan ng aming buhay, pananampalataya at pag-ibig Ama, kundi ikaw. Sa ngalan po ng aming dakilang tagapagligtas at Panginoon na si Kristo Jesus. Amen. Nagpapasalamat po ko sa lahat na nakatunghay sa inyo pong mga gifts sa akin. Hinihiling na minsan sa iyo ang katahimikan. Nawa sa bansa natin. Amen. Marami pong salamat at muli po ay pinapaalalahanan ko yung kabila na patuloy pong nasasaktan at nagiging arugante at disimulado sa kanila pong mga pangunawa, no? Itong mga aso ni Marcos na patuloy pong gumigiba sa ating maayos at panuntunan upang makakuha tayo ng mga sensitibo, klasipikado at tunay na programa na ang interes po ay ang kapakinabangan ng taong bayan. Sadya pong ang kanilang mga binibitawan salita ay napakawalang hiya. Kung ano ang kaliskis, yun din po ang klase at uri ng hayop. Kung ano bunga, yun din po ang puno. So muli po, disregard na po yan sa kanila pong kabastusan at patuloy po kami tumatanggap ng mga comment na positibo at pwede po natin pagmulan ng ating pong positibong pananaw at enerhiya na tayo po ay mag-iisa. Magbubulig po tayong iisa sapagkat kung hindi po natin babaguhin itong kalapastanganan ng ating gobyerno, wala na pong mangyayari sa atin. Sigilan po tayo salita na tayo ay maglilingkod, no? Marami pong salamat at sa tuwing na lamang eleksyon, ang mga hayop, ang mga buitre, ang mga buhaya ay kung ano-ano ang kanilang mga ginagamit na anino, bagkos kaunyangwan. Ito po yung time. Kahapon pa ako nang gigigil, pagpasensyahan nyo na po, talagang sadya lang pong naka-attend. Marami pong salamat ate, Maxine Tree, sa inyo pong flowers, thank you po very much at makakatulong po yan. So let's go. Ito na po tayo. Thank you po sa lahat sa inyong mga gifts. Ay ginagawa tayong Hunggang Bayan. Hindi ko
lubos maisip kung aking bibigkasin sa inyo sa ating pong palatuntunan na Kuya Ed TV, Real Talk, Tinig at Boses ng Bayan, ang isang paghahanda. Pero humanda na rin po kayo dyan sa kabilang panig. Hindi po tayo maaawat. Ganyan po kalakas at kasolido ang taong bayan. Manalig kayo na may mangyayari dahil ikaw man, tanungin kita, magmula sa pagkain sa iyong hapagkainan hanggang sa kuryenteng inyong gagamitin, hanggang sa pamasahe, hanggang sa gasolina at lahat na atin po itong tatalakayin muli. Hindi po tayo titigil kahit sabihin pa nilang paulit-ulit kung hindi po sila magtitake ng aksyon at magbubunga nito. Muli po ang kuya ko na naandun po sa may barbershop, sa kasalukuyan po ay nakatunghay po yung aking itinuring na kaibigan at kuya ay doon po sa area po sa Alae at nandun po sa Manolo Portage, yung aming pong grupo ng PGBI ay binabati ko po kayo bro, ang respeto at paggalang sa kapatiran at sa kapatid namin sa fraternal service through strong brotherhood. Kaya pagbati po sa amin ang National President na si De La Rosa, Kuya MP De La Rosa. At sa Industrial City of the South Eagle Club, under ng NMR2, Northern Mindanao Region 2, bumabati po ang inyong Kuya Ed. Patuloy lang po, service through strong brotherhood. At sa aming pong fraternity, may we always be. Sa kapatiran ng mga nagkakaisang katipunero ng bayan, ang lupang dinilig ng luha at dugo, ang siyang basyan ng pamunuang tapat ang puso sa inang bayan. Maraming salamat po. Go na tayo, hatnahat na po ang ating linya eh. Ito po. Ang unang talakay po natin ay ang tungkol po sa indirect constitutional unflag po na ginamit ni Undersecretary ng DILG Menhor Abalos through the act of explanatory system and compliance which word that be in use in a hearing, and also it is an illegal, unethical means and attitude of one employee, selected man or non-selected. Ang tawag nito ay binoto ka man o ikaw ay itinalaga, no? Ay meron po tayong legal ethic na sinusunod. At tungkol po ito sa petisyon at sinasabi ni Attorney Torion ng Kingdom of Jesus Christ. Hindi po kami, inuulit po namin, hindi po kami miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, pero nasasaktan kami sa ginagawa at nangyayari sa Kingdom of Jesus Christ. However, tama rin po ang sinabi ng ating mabuting senador na Kuya Bato de la Rosa. Why if kung mag-react ang people of Mindanao sa ginagawa na panggigipit ng Philippine National Police under the leadership of two goddammit, na po mangyayari, kawawa lang po yung mga lintik na pulis na hindi naman marunong in compliance to the constitutions and legal aspect of the law, in which lawful order lang, kahit ba pulis ka, putang ina, kahit general ka, putang inang yan, kung unlawful naman ang ipatutupad mo, wala rin pong mangyayari at hindi rin po kayo susundin. Kaya lang sa pulis, ibang klase. Uulitin ko, sa pulis, ibang klase. Ibang panuntunan. To serve and to protect. Ang tanong, who? The people of the Republic of the Philippines? Ang people ba? Ang taong bayan ba ang inyong to serve and to protect? No! Ang pinoproteksyonan nyo lamang ay ang sistema sa loob ng pulisya na natatakot kayo na baka matanggal kayo, wala na kayong karapatan. Humawak ng pustang inang niyang pusil. Kala nyo hindi namin alam. Alam namin na kaya kayo naggagalaiti na kahit putang ina masira ang inyong dignidad ay huwag kayong maalis sa patungkulin ninyo sa panunungkulan na kayo
may dalang baril. Yan lang ang purpose ninyo. Magkatapatan lang tayo. Ha? Kaya yabang ninyo. Kasi kahit saan pwede nyo dalhin ang inyong pusil. Pero mga sundalo, limited only. Sa loob lamang na AOR o main barracks or main garrison. Pero sa ngayon mga pulis, putang ina, kahit na andong kayo sa spa, nandong kayo sa massage, nandong kayo sa beer house, at kahit saan daladala ninyo ang baril. Kaya nangihinayang kayong sumunod sa lawful order kapag, lalo na kung matatanggal kayo sa serbisyo dahil wala na kayong karapatan kumapit ng pusil. Diyan kayo takot. Kaya baka bigla kayong singilin. Sabi ng butiki, sana bagan. Ano ang sagot? Tameme si Benhur Abalos. At marami pa akong kumpirasi tungkol po sa nangyayari dito sa Department of Interior and goddamn Government. Marami po, hindi po, alam ko po, batid po natin ang katotohanan nang dahil pa sa social media. Hindi po maalis ang katotohanan dahil ang mga mabuting hangarin ay idinadaos dito sa social media. Kasi ang atin pong media ay hindi po magre-report dahil bayad na po sila. Kahit yung sinasabi ng social SWS na mga hindi naman totoong nagsisipagpunta. Pag nabayaran ka, mataas ang iyong appraisal, mataas ang iyong survey, pero wala. Hindi po yan totoo. Wala pong nagpupunta. Dito nga sa bahay, may nagpunta, PSA, ID lang ang dala, walang notice, walang letter of address sa opisina. Ano sinabi ko? Lang, panguli mo, kadto ka dito, kung PSA ka man, gumawa ka ng letter, humingi ka ng address letter na sinasabi mo mag-survey ka. Kasi bakit? Kung kami walang alam tungkol sa legal sa panuntunan ng batas, nakaboto na kami. Ang putang ina, nakatanggap na kami ng 8,000 na naging 5,000 na ngayon ay 4,500. Tama, mali. Ingat po kayo bayan sa mga survey na wala pong address letter. Kung wala po silang address letter, lalo na yung address letter sa barangay lang po yan. Ang address letter, if you represent yourself as a PSA, Public Statistic Administration, you have a head letter from the PSA. Approved under your name, constant name, group name, and etc. name that will accompany in the compliance na maggagawa kayo ng statistic. Pero ID lang ang ipakikita mo, ID mo lang. Sir, may ID po ako. Goddamn, sana bagang. Kaya ko yung gawin yung ID mo. Ito nga, ako lang ang gumawa. Oh. Kuya Ed TV, Real Talk, boses sa tinig ng bayan. Tao. Sa mga taong magugulang-gulangan nyo. Sa mga taong mababait, magpakabait mo. Dahil totoo lang, hindi lahat ng taong bayan magbe-benefit ng ating gagawing pagsasakripisyo para mabago ang sistema ng ating gobyerno. Hindi na po maawat bawat sulok ng ating gobyerno na pamamalakad ng gobyerno sa loob ng ilalim ni administrasyon ni Bongbong Marcos ay ground. Nokia 1110 ang katapat ninyo. Sa bawat departamento, kahit sa Malacanang, may guardian, may eagle, may fraternity, may counterpart, may intelligence, magre-report. From the BP, magre-report. DILG, magre-report. NBI, magre-report. DOJ, may magre-report. Supreme Court, may magre-report. Hanggang doon po sa tindahan sa North Diversion ng Quezon City, hanggang sa bawat barangay ng Republika ng Pilipinas, meron pong magre-report. Ngayon, kinausap ko po yung IT namin na kapag may mga mura, kick out. Sabi ng butiki,
Paalala lang uli, Benhur Abalos. Benhur Abaloslos. Malapit ka na mag-birthday, Benhur. Malapit na kayo. Supalpal ka, wala kang naikatuwiran kahit isa. Man lang linisin mo ang sarili mong muka na halatado, na batak ka. Ngayon, nguwi ka rin, ni hindi mo nakayanan. Hindi mo nakayanan. Mabuti ako, hindi ako nguwi. Sige lang kalikot ang ano ko, ilong. Pasensya na po. Pasong tabi po. So, anong masasabi nyo sa dating ng administrasyon ni PRD? Ito po Ito, nandito isang tanong, hindi ito nakaabot sa kabilang tanong. Anong masasabi ko? Sister, ang masasabi ko ay hindi kami pro-Duterte, hindi rin kami kalaban ni Duterte. Marami pong magandang nagawa si Duterte at marami din siyang salitang hindi naging pabor sa kanyang ginawa. Halimbawa na lang, sa iyo na nagtanong ate, wala lang tayong personalan, maging magulang, matanda lang tayo sa mga salita, nakalagay pa kay Taiman. Gawin nyo na, di puro salita. Kami, nagsasabi kami para sa taong bayan. Alin ka sa taong bayan, ang may saysay o walang saysay? Yun lang. Hindi ito panuntunan para magtanong kayo ng kapilosopuan. Taiman, hindi ito. Buti, winelcome ka ng mga ano na yan sa pananagutan ninyo. Inoldo, inuulit ko ulit, ang gaya ng tanong, maganda yung tanong na anong masasabi. Ito po, sinasabi kong katotohanan. Napakaganda ng panuntunan ni Kuya Digong, kapatid namin niya sa fraternal. Kaya lang, ang sabihin niya na pumapayag ang administrasyon niya na tayo ay maging alin? Maging probinsya ng China, ikaw na nagtatanong, sugot ka ba? Payag ka ba na sabihin kang barangay o parte ng China? Hindi, marami na pong namatay na mga Pilipinong nagtanggol sa inang bayan. Huwag lang tayong maalupinan, huwag lang tayong mapasailalim ng ninumang bansa. Pero ang tawagin tayo, isa sa probinsya, doon lamang po kami hindi tutol. Pero yung kanyang crimes against corruption, yes. Yung kanyang crimes against drug addiction, yes. Yung kanyang crimes against the others, yes. Pero kung sasabihin niya sa atin, na pumapayag ang kanyang administrasyon, nagsalita siya ng ganyan sa isang panulukang interview sa TV, na pumapayag siya na gawin lang tayong probinsya ng China. Hindi muna siya nangutana o hindi siya nagtanong, o bayan, payag ba kayo na kapag tinanong ako ay sang-ayon ba kayo na tayo maging probinsya ng China? Dapat po ganun. Dahil ikaw ay nasa mataas na posisyon. Dapat all you have to do bago ka sumagot sa mga katanungan, determinado. Kaya nga ibinabalik ko po sa inyo yung tanong na yan. Wala pong hindi maganda. Development, maganda. May mga tulay, may mga building, may mga paaralan. Yes, pero ang hindi lang naging maganda ay ang isuko mo ang West Philippine Sea na andun ang ating langis na tayo ang dapat na makikinabang. Pagkatapos, isuko mo na ang West Philippine Sea, magiging probinsya pa tayo ng China. Ang tanong, yan ba ang dapat mamutawi sa isang Pilipino na nagbubuwis ng buhay against communism? Naging mayor siya, naging attorney siya. Chinese ba ang kanyang ipinagtanggol against any crimes? Hindi po. Kaya yan lamang po ang masasabi namin na ayaw namin sa kanyang kategorya. Pero sa kanyang ginagawa nila Ate BP at ng kanyang mga anak ni Ate Sara, tamang-tama po, nakikita natin na mayroong malaking pag-asa sa kanila. Malaking pag-asa sa kanila. Tandaan ninyo, hindi pa nangyayari ito. Malaking pag-asa para sa kanila. At kung sakali mang magbago ito, sino po ang sisisihin natin? Ikaw at ako. At sila at tayo. So bago tayo gumawa ng tamang desisyon, alamin muna natin lahat. Ito, Duterte lang ang sakalam. Yes! Sukran!
Ano po ang masasabi nyo tungkol sa mga pulis? Dahan-dahan lang po tayo. Matatalakay po natin na positive sa droga na hawak ngayon ni Pulong. Mga pulis na positive sa droga na hawak ni Pulong, ipanawagan po natin na tanggalin sa serbisyo. Ito po ang boses at tinig ng bayan. Mag-mold po tayo ng isang aksyon na tayo po ang dapat gumawa. Hindi po natin iasa. Kung gusto natin mabago ang isang bagay, dapat baguhin natin muna sa ating mga sarili. Dahil hindi po nila yan kayang gawin na tayo ay baguhin kung ayaw naman natin. Si Dutagit kasi, feeling niya, pinakamagaling. Sino yung Dutagit? Okay, Inoldo, marami pong salamat sa inyong comment at wag po kayong mag-alala. Iko-consolidate po namin yan kasi yung akin pong isang kasama dito, yung amin pong IT, nira-wrap-drop po yan tapos binabalanse namin ang inyong mga comment. Wag lamang po mura. Okay lang po yan, kuya, mga kapatid, ate, okay lang po ang inyong tanong, kino-consolidate po namin yan. Kahit pa sabihin nyo BBM solid kayo, kahit sabihin nyo pang Duterte solid kayo, wala po kaming saysay dyan, wala po kaming masasabi dyan, kahit 1 million pa. Tandaan lang natin, we are not pro-Marcos. This program, Real Talk, is not pro-Marcos. Hindi din kami kalaban ni Marcos. It's not pro-Duterte. Hindi rin po kami kalaban ni Duterte. Ang programa pong ito ay ang paglalayon, ay ang magkaroon ng epektibong programa na tayong lahat bilang mamamayan ang siyang makikinabang. Hindi yung pong sila nalalamunin ang pera sa kaban ng bayan. Kung yun po ang inyong mitihin at hikain na makipagkompetensya kayo, dumalo kayo kay Kuya Ed. Magtanong tayo kay Kuya Ed kasi Real Talk man ito. Pakiulit lang. Real Talk, kung ano po yung purong damdamin ninyo, itanong nyo po. Sige, go ahead. Naniniwala po ba kayo na si Duterte ay protector ng drugs, Lord? Ang tanong pong yan, kung siya ay protector, ang tanong, may nakapagsabi ba? May nakapag-proof na pa na ba ng kaso na siya ay idinadawit na siya ay protector? Kung wala pong proof or kaso na naisampa at napatunayan sa hukuman, huwag po tayong maniwala. Bakit? Paninirang puri lamang po yan. Pero kung katulad ninyo, kayo, palagay natin dito tayo sa other side, naniniwala po ba kayo na protector si BBM ng drugs? Aba, hindi ako maniniwala as long it is proved. Kasi matanda na po tayo. Hindi po tayo po pwedeng magsipagkaso ng kaso na hindi naman natin kayang mabigyan ng batayan. So, all we have to do is one word and one voice to criticize as long as we are the nation. BBM ka man, Duterte ka man, dahil hindi ka kayang buhayin ni Marcos, hindi ka rin kayang buhayin ni Duterte kung ang sarili natin ay ipinagdadamot natin ang positibong hakbang at pananalig at paniniwala na kaya nating magbago. Bayan, yan po ang tinig. USB proven evidence at malapit na. Yes po, nire-respeto ko po yan. Kung yan pong USB na yan na sinasabi ni Kati Binag, yes, welcome po. Wala pong problema. Go and go. Aantayin natin kung ano ang resulta. Doon po tayo magkapit-bisig sa kung ano ang resulta. BBM ka man, Duterte ka man, kung ano ang resulta. Kasi napakadali nating mag-adjust. Dahil tayo po, bilang taong bayan, bilang tunay na governance at gobyerno ng Pilipinas, tayo po ang siyang magluluklok muli sa tunay na magsiservisyo sa atin. Kapanganakan ng bayan, giginhawa ang loyalista, ang cordering. Naniniwala po ba kayo na si PBBM ay nagdodroga? Well, as long na hindi siya nagpapadrug test, ikaw naniniwala ka? Sa nagtanong, naniniwala po ba kayo na si BBM ay nagdodroga? Ang sagot po niyan, kuya, ate, ay kung ano ang resulta at ang panawagan ng taong bayan para matapos ng usapin ay drug test. Hair follicle drug test. Kung ano pong resulta, yakapin po natin.
At maging positibo tayo kasi napatutuhanan na kung positive ba o hindi. Pero kung positive, sumama ka sa amin para maalis na't mabago ang sistema na to. Dahil pinaglalaruan na lamang tayo. BBM ngawi, nabudol kami. Ate Grace, hindi lang ikaw ang nabudol. Kami rin po dito. Kung alam mo lang, Ate Grace, kung anong sakripisyo ni Kuya Ed prior independently nung idiniklara after nang siya ay dumalaw at i-declare na tatakbo siya, dumalaw dito sa Davao kay Ate Sara. Marami po kayong dapat na maintindihan muna. Pero kami pong 31, magmula po Jai Ilocos, Tayon, Ditoy, Mindanao. Nilinis po namin ang kalsada. Nakita nyo yung aming mga propaganda, nakita nyo yung aming mga pagsisikap, nakita nyo yung aming mga motorcade. Kasama po kami. Kami po ang solidong 31 milyones. Pero sa ngayon, sa punto na ito, napakasakit. Nakaka-CRY. Bakit? Halos ilang buwan kaming nalayo sa pamilya namin. Wala naman ate, wala naman kaming natanggap na bayad. Pero pagkatapos ng lahat, ganito ba? Hindi. Magmula Batak, Ilocos Norte, binatak namin papunta rito. Magmula umikot kami ng Cagayan. Pag-abot ng Cagayan Valley, nagtagos kami. Saan? Sa Nueva Vizcaya. Lumusot kami ng Nueva Ecija. Tumagos na naman kami uli ng Bulacan. From that point, going saan? Region 4, Region 5, Region 6, Region 7, and Region 8 hanggang Leyte. Pagtagos namin yan sa San Ricardo, tagos kami Lipata. And we prepare the way from Lipata going to Davao. Surigao going to Davao. Davao going to Cagayan de Oro. Cagayan de Oro going to... Mahirap lamang po magsalita. Nakalagay dito, akala ko ba pala tas ang ganito, one-sided ka, plano, now, i-troll ka pala. Kita nyo? Troll. Madali nyo lang yan sabihin. Yung ganyang ano nyo, kay panig kayo. Hindi ko alam kung ano nakikita ninyo. Kami na nga nagsakripisyo. Ikaw na nagsasabi ng troll. Ay may sinakripisyo ka ba? Wala. Na kayo, mga magsalita kayo dyan. Pero wala kayong ginawa. Inantay nyo lang ang declaration. Oh, ito pa. Si Salt 6, akala ko patas kayong pala, one-sided ka lang, troll ka rin pala. Paano mo nasabi yan, Salty, na troll ako? Nasaan ka? Nang ginawa namin ang programa na to, magmula Ilocos hanggang Mindanao. Asaan? Wala. Malakas lang kayong magsalita dahil wala rin kayong ginawa. Hindi ninyo naramdaman yung aming mga ginawa at sakripisyo. Madali lang kayong mag-comment na troll. Trolling ko mukha mo dyan, makakita mo. Bago kayo magsalita, patunayan nyo yung pagiging troll ng tao. Hindi sanay lang kayong mag-troll. Puta, mga nananaginip kayo porkit nasaktan kayo sa salita. Marami ang mga Muslim, never na nagbayad ng Muslim, lumalaban kami ng walang sahod. Kita nyo na ang sagot. Salty, sabi mo nga, live mo, walang Duterte, wala. Yes! May Duterte ba? May nakita ka ba sa live ko na Duterte? Bulag ka rin eh, Salty. Salt 6, bulag ka. May nakita ka? Ang linaw-linaw na sinasabi namin dito sa programa. Dayo ka lang sa programang ito, makapagsalita ka na, akala mo na okay ka na. Di ba? Makiramdam muna kayo.
mag-comment ng negatibo. Dahil hindi po kami against sa Marcos at hindi naman po kami kalaban ni Marcos. Pero kami ang 31 na nagsakripisyo para manalo yung Marcos nyo. Hindi kami pro Duterte pero hindi kami kalaban ni Duterte. Salamat po Ate Maribik sa gift nyo sa amin. Alam nyo yung mga gift na yan? Alam nyo po kung saan pupunta yung mga gift na binibigay nyo sa amin? Sa paaralang elementarya ng tribo, ng nitibo, nang hindi naabot ng programa, na kapag may eleksyon lamang, doon lamang lalabas ang mga mukha ni Risa. Mga sagot mo sa tanong, hindi patas. Ang tanong, ano ang hindi patas? Paano ka papatasin? Kung ikaw ay Marcos, magsabi ka, ako pro Marcos ako, ito ang tanong ko. Ako pro Duterte ako, ito ang tanong ko. Hindi yung tanong. Sino nagtanong? Di ba't ikaw lang ang nagtatanong? Salty Six? Huwag kang nga magpakatanga, huwag mo ipairal dito sa amin yung ganyang sistema mo. Dito, kailangan namin dito ay positibong pananaw na magkaroon tayo ng tamang programa sa ilalim ng tinig at boses ng bayan. Sa nagkakaisang bayan. Hindi ganyan. Hindi sa akala mo. Marami pong salamat sa inyong gift. Nakasasakit ka ng salita, Salt 6. So walang kwenta sa live mo kasi may pinapanindig. Gago ka pala eh. Ang linaw na sinabi kong wala akong pinapanindiganan dito. Hindi kami pro Marcos at hindi rin kami kalaban ni Marcos. Hindi kami pro Duterte, hindi kami kalaban ni Duterte. Hindi ka ba nakakaintindi? Gunggong ka pala eh. Ikaw, Sol 6, ano ang ginawa mo para matawag na tama ang ginawa mo? Ano ang pagsiservisyo mo kung may nagserbisyo ka man? Nagserbisyo ka? Ano? Ano ang ginawa mo? Mali kayo, kanya-kanya tayo ng pananaw. Yes, kaya nga ito, binubuhay sa puntong ito ang nagkakaisang boses na pinagmumulan ay ang kanya-kanyang mga pananaw. Ngayon, kung disagree kayo, walang problema, you can leave. Pwede kayong umalis. Kahit 4 lang ang meron ako, wala pong problema. Basta matututo at meron po kaming matututunan sa punto. Dahil darating ang time, yung aming sakripisyo din na gagawin, ay hindi kayo magtatamasa. Pinagpipilitan ni Salty na sabi ko sa live patas. Ang sinasabi ko sa live ay boses at tinig ng bayan. At ang paghahanda sa isang programa at pananaw na magiging positibo. Dahil ang problema ng bayan ay ang tama at positibong impormasyon para makamit at para makuha. Hindi sa kung ano ka man, wala akong pakialam kung Duterte ka, wala akong pakialam kung Bongbong ka, Marcos ka, wala. Ang pakialam lang namin dito ay ang bayan. Dahil ang taong bayan o ang kaban ng bayan ang ninanakaw, hindi yung katulad ninyo, mga salita nyo lang pero wala kayong ginawa. Hindi nga kayo nagbalot ng basura at tapon ng tama. Kayo on troll. Sumampid kayo dito sa programa ng Kuya Ed TV, Real Talk, Boses ng Bayan, Boses at Tinig. Kung hindi nyo kaya, kung nasasaktan kayo sa mga sinasabi namin, Salty, balikan mo ang mga sinasabi mo para hindi mo napatas. Ayaw talaga. Pulburon. Wala tayong memo. Diyan ka na lang, Salty. Bala ka sa buhay mo. Hindi ako nag-i-interest lalo ng babae. Hindi. Mga tanong nyo, ayusin ninyo. Okay. BP Sara, prangkahan na pag-insulto kay Risa Hontiveros. Ikatlong tanong galing po kay Founder Alakdan ng PGBI. Ang mga tanong dito, bayan, ay hindi galing sa akin, kundi ito po ay collectible na question kahapon, nung nakarang araw na amin po itong dinedelegate. Parang akala nyo lang ganyan lang. No?
sa mga dayo at nakatunghay ngayon lang. At biglang gano'n ang ibig niyo sabihin, no? 2 linggo na pong maayos ang talakayan dito. 2 linggo na po maayos ang talakayan. Wala pong naging problema. Kaya kita pinalo kasi sabi mo, yes, maraming salamat, Salty, sa yung Sol 16, sa yung pagpalo. Maraming salamat. At hindi ko pababayaan yung halaga ng pagpalo mo. Pero kung ang tanong mo ay walang saysay at walang basis, at parang nabubuo sa punto ng tanong mo, kami ay troll, ay kami ay bayaran, klaro lang sa una pang talakayan. Kami ay taong bayan, hindi kami taong bayaran. So anong nangyari sa talakayan ni Sara at ni Hontiveros? Sa report ito mismo nung security sa Senado. Napahiya. 'Di ba? Tinulungan pala sa tunay na akto. Tinulungan pala siya. Sino pinapanigan niya? Hindi ka naman nakaintindi sa sinabi. Salamat po, salamat sa mga sumasagot diyan sa comment section. Ang totoo pala, wala na siyang pag-asa. Binigyan siya ng pag-asa ng pamilya ng Duterte, no? At pagkatapos ng manalo, siya pa ang unang-unang kumalaban. Ganun po yung mga taksil. Kaya nga ang mangyayari nito ay walang iba kundi ang taong bayan din. 'Di ba? Ang Pilipino rin. Talagang nilatagan siya ni Sara sa mga sagot. Dito, 20,000, okay naman pala ang libro. Paano? Tayo bayan, bilang real talk dito, okay lang, naintindihan ko yung mga ganyan na konsepto na meron. No? Marami pong salamat sa gift, Kuya. Thank you. Brad, thank you. Sa ganyang punto, pero inconsist po doon sa tanong na lumalabas po na kami ay troll. Nagkakamali po kayo. Kung magsasabi po kayo ng troll kami, pakita nyo yung dokumento na may pinirmahan kami na troll tulad po ng mga pangit po sa kabila. Patunayan nyo na troll kami ng Duterte, troll kami ng Marcos, sabihin nyo, pakita nyo, ganito, ito troll, troll ka o nakalagay ka, Kuya Ed, dito, binabayaran ka. Ganyan po sana. Hindi po yung mag-aakala po kayo sa amin, di ba? Kakanin lahat sa Senado na sa loob ng isang gabi, maka-Duterte ka nga talaga. Maka-Duterte daw ako talaga. Wala sana tayong problema ngayon kung nabudol tayo. Kung titignan nyo ba yan, yung tanong nyo mismo, naka-plus naman niya sa TV, tignan yung respond. Kung ang taong bayan ba ay nakakaintindi sa takbo at daga ng ating talakayan. Kung ang taong bayan ay hindi nakakaintindi at sa parting to, ikukurik ninyo yung inyong sarili, mayroon mga talaga ng ahas, pakainin mo, pero gayon din tutuklawin tayo. Tatakrisa. Yan. Katulad po niyan, Salty, sagot ni Wilson. Salty, tingnan mo kung nabasa mo. Guys, pakinggan ninyo na lang ang sinasabi. Kakalabitin mo pa yung mga taong nasa puder namin dito. Wala kayong magawa sa sarili ninyo. Kami na ang nagpababa sa Marcos noong 1985 pa. Para malaman mo, Salty, nagbuwis na kami ng buhay dito para matanggal ang Marcos. At pagkatapos, ano nangyari? Di ba't wala? Nabuhay ang pag-asa sa isang pag-asa na magkakaroon ng panibagong pag-asa. Ang taong bayan. Dahil noon ang pananalig namin, basta Marcos ka, ugat ka ng taong bayan. Sa ngayon, ano ka?
Ano nangyayari? Salty, sumagot ka. Ano nangyayari? Meron bang isang nabago? Meron bang laman ang 5,500? Floodway control na ipinagmamalaki niya sa SONA? Ni hindi naman sa kanya palang programa? Sumagot ka, Salty. Dapat, ang tanong ninyo, malumanay kayo ng tanong, dapat, Kuya Ed, ano bang maganda? Kuya Ed, ano bang ganitong gawin natin, Kuya Ed? Okay ba? Meron ba tayong ganito? So, lagay pa siya, lumalabas ang totoo. Gunggong ka talaga ba? Isa ka sa mga troll ng Marcos. Isa ka. Salty. Hindi ka tatagal dito, Salty. Ako na magsabi sa iyo, Salt 6. Kahit harap-harapan, hindi ka madapuan ng langaw, Sol 6. Tingnan mo, Sol 6. Sol 6. Minumura ka na ng kabila. Minumura ka na ng kabilang kabilang comment na nagko-comment. Kasi, Sol, i-open mo. Kung Kristiyano ka, Sol, o Muslim ka, Sol, ano ka pa man, Sol, kung mabuti ang talakayan, kapatid ko, at dominantly may makukuha tayong totoo na responde sa taong bayan, ay manambitan ka, maging kalmado ka, at umasa ka na meron tayong magagawa. Kaya nga ito, Real Talk at Boses ng Bayan, kinukumpiska natin ang mga pasatibo at tamang programa na tayong lahat bilang taong bayan ay makikinabang. Hindi yung ganito na sasabihin mo, magbibintang ka na troll kami. Hindi mo naman kayang patunayan. May papel ka ba na sabing troll? O yan, minumura ka na ngayon. No, di ba? Hindi dapat ganyan. O tulad ng ganyan, ayan o, troll, o, DDS kaming pamilya. O, sinagot mo sana. Pero ang tanong, kahit mag-away-away tayo dito, DDS ka man, Marcos ka man, Duterte ka man, mag-away-away man tayo dito sa talakayan na to, ay wala rin makakakuha ng tamang puntos at wala rin aani na tama para sa taong bayan. Kasi individual of us is people of the nation. Tayo pong lahat ay taong bayan. Duterte ka man, Marcos ka man. Dapat naging maayos ang talakayan natin. Galit ka pala sa Marcos. Alam ka na Gunggong. Ang linaw-linaw ng sinabi namin. Ang linaw-linaw ng sinabi namin. Pagkatapos ng event, kailan ka ba pinanganak? Tao ka na ba noong 1985? Para magsalita ng ganyan? Hindi mo nga alam kung ano ang kandili noong 1985. Gano'n na ang patakaran at palatuntunan ng gobyerno noong 1985. Hanggang sa ginawa namin ang tamang desisyon na ipanalo ang anak para sa pagbabago, para sa paglilinaw. Ano ba ang paraan para talunin? Ano ba ang manakaraan ko tungkol kay Marcos? Pag-abot kay Gloria, pag-abot kay Cory, ano meron ang pamahalaan ni Cory? Ano meron ang pamahalaan ni Ramos? Ano meron ang pamahalaan ni Joseph Estrada? Ano meron ang pamahalaan ni Gloria? Ano meron ang pamahalaan ni Pinoy? Pagkatapos nilang nakawin o ilabas ang ginto ng Pilipinas, ano? Di ba wala? Wala. Maliban na lang nang pumasok si Duterte. Yes, nagkaroon ng pagbabago. Pero ang hindi lang maganda, uulitin ko, Sol, para sa iyo ba? Ang hindi lang maganda, ito pabor ang mga Duterte din dito sa salitang ito eh. Ayan o, BBM, he is weak leader. Oh. Sagutin mo, Sol. Kaya lang, ang ayaw lang namin sa Duterte, Sol, Pilipino ka, Sol, alam ko. Pero ang maging probinsya tayo ng China at ibigay mo o isuko mo ang West Philippine Sea sa China. Na instead na tayo ang makinabang sa langis natin dahil mataas at mahal ang langis o ang krudo o ang gasolina, may katapat na sana tayo na provide minerals atin mismo sa ating bansa.
Isusuko mo pa, how come? Hindi ba kayo nakapag-isip? Hindi ba kayo nasasaktan? Isuko mo na nga West Philippines eh. Kasi pulo lang yan, dagat lang yan. Naniwala naman kayo na hindi alam ng taong bayan. No. And then tawagin tayong probinsya. Di ba? Kaya nga, nang tumakbo si Bongbong Marcos at sa kanyang pangako na totoo, malinaw, nang dahil sa alin. Pag siya naging Pangulo, ewan ko lang kung nakausap ka, pero kami nakausap kami. Lantaran kaming kinausap. Dahil kami nga ang grupo na naglilinis sa kalsada para manalo si BBM. Alin? Alin ang pangako? The wealth for humanity. Hindi lang ang 20 pesos na bigas. Ang progresibong meron ang mataas na antas ng trabaho. Sana naman sa mga ganyan nating mga bira at comment, gaya nga ng sinasabi ko, ay yung comment naman na ang bawat isa sa atin, Marcos ka man, Duterte ka man, ay makakakuha ng positibong pananaw para makabuo tayo ng positibong programa. Dahil darating ang time, tayong taong bayan ang magkakaroon na tunay na tinig. Ano sagot ni John? Hindi po kasi marunong tumingin sa sitwasyon. Nire-respeto ko kung ano ang pananaw mo, Sol 6. Pero wag sa punto na hindi ka magiging positibo. Ibig mo sabihin pala, kapag dumating ang panahon na mayroong presidente, pagpalagay natin si Presidente Juan Luna ay nanalo this coming election. At naging maganda ang patakaran nito ni Juan Luna, mananatili ka pa rin sa pagiging BBM. Pagpalagay mo, may dumating na Pangulo, na naging Pangulo ng ating bansa, na talaga namang may ginawa. At nakita natin ang isang simpleng pagbabago nang dahil na din sa atin. Okay na, nakilala kong kulay mo. Bakit? Kailangan ko ba nakita mong ram? Yan ang kulay ko. Nakita mong rebeldeng sundalo? Yan ang kulay ko. Hindi kulay, tanga. Hindi ka pa nga nakakapagano, kulay na ang sinasabi mo, gunggong. Tapos kung makapag-ano kayo, no, bye. Sasagutin ka lang din mismo sa comment ng mga taong nakasubaybay. Ang ganyan ang pananaw mo. Kung hindi mo kaya Sol 6, pwede kang pumunta sa iba. No comment ka. Comment. Ikaw na mismo tinitira sa mga comment. Okay, patuloy po tayo. Ay, nako, wala ito. Ito, Marcos use the following to control and manipulate government under his presidency. Sol, ito binabasa ko to mismo, alam mo kung saan galing ito, Sol. Mismo sa Malacanang galing ito. Text ito. Kabagong. Na bayan, huwag nyo nang ano yung bayan. Kung magpapadarang tayo sa negatibo, tandaan ninyo, naghahanap po tayo ng isang constructions group na which is we are involved all together as nation para po sa darating na panahon na mapangalagaan natin ang ating dignidad bilang taong bayan. Kay itong mga darating na mamumuno, bago natin sila iboto, ay ihihingi po natin ng isang programa na which is ang taong bayan po makikinabang. Sol, makinig ka, Sol. Hindi porkit ikaw ay BBM at hindi rin porkit ikaw ay Duterte.
Dito po, Sol, ay taong bayan ang ating minimiting magkaisa sapagkat hindi po tayo nila kayang buhayin. Iklaro po natin ang mga mata, idilat po natin ang ating mga mata. Kailangan po ang taong bayan ay nagkakasundo. Tandaan ninyo, ang taong bayan ang tunay na gobyerno. Ang taong bayan po ay ang govern. So kailangan po, kita mo, kabaong daw ang kailangan may Sol 6. Ang pangit basta ganyan na mga, kahit sabihin mo lang, solid ako, solid Duterte ako, walang problema, respeto pa kita. Yes, Kuya Ed, si Sol ito, solid BBM to. Yes, walang problema. Sige, go ahead. Walang problema. Wala pong problema sa amin. Ang sinasabi lamang po namin, Marcos ka man or BBM ka man, magkakasama po tayo sa katagang taong bayan. Kung maapektuhan ka sa kanila at hindi ka maapektuhan sa taong bayan habang nilalamon at kinakain ang kaban, ang salapin at kaban, tingnan mo ang strength, ang mga ginagamit ng Marcoses. Mismo siya. BBM followers. Kasama ka na doon, Sol. Araneta family, Romualdez, CPP, NPA, Akbayan, Risa, Magdalo, Entrillanes, Catholic Church, Liberal Party, Media, USDEP State, Drug Syndicate, and Traditional Elite. Yun yung kinasabi natin na hindi maganda. Dito ba yan, okay lang kahit apaan, pasabihin nyo kasi diretso naman din yan. Kasi comment din, taong bayan din, bayan ang sasagot sa'yo. Pag alam nilang mali ang punto mo. Ito pa ang isa, bayan. Yung unconstitutional transfer ng fund na 20 million from PhilHealth. Ito siguro, maapektuhan ka na nito, Sol 6. PhilHealth na itong pinag-uusapan ay na-transfer na sa likod ng maraming petisyon. Ipinipetisyon na huwag i-transfer ang pera na naiiwan o naipon ng PhilHealth dahil sa kailangan ito ng taong bayan. Okay? Pero na-transfer na. Follow-up dito ay 10 billion is ongoing on. At ang remaining ay 5.9 billion lastly. Paano na? Sa PhilHealth, sabihin bang Marcos ka? Sa PhilHealth, sabihin bang Duterte ka? Simple lang, Sol. Gaya mauni ba? Istorya lang. Istorya lang ta. Kana sa PhilHealth. May pinili ba dyan? Huwag niyong dalihin ng Marcos, ha? Ang dalihin niyo lang Duterte. Huwag niyong dalihin ng Duterte, ha? Dalihin niyo lang Marcos. Meron ba? Lahat po tayo bilang taong bayan sa ganitong sitwasyon po ay lahat po apektado. Kaya po ang panawagan dito ng taong bayan ay huwag pakialaman pero patuloy po nilang ginagawa. Pinakikialaman po nila. Katulad ni isang Marcos the best. Yes! Wala kaming comment niyan. Open ang comment section ko kahit sino ka pa. Pero pakinggan mo. Ang tinig meron ito. Kaya nga ito boses. Kaya nga ito real talk. Kasi lahat ng comment ninyo ay kinukuha ng aming IT at i-consolidate yan para mabasa at para makita. Para po makita. Kung ano po mga comment ni Joan, wala po kaming problema kasi wala naman din. Wala naman din kayong magagawa. Mabuti nga may nag-isip sa kapakanan ng taong bayan. At sa taong bayan na yung kapakanan, kasama kayo.
Marcos man kayo o hindi. Duterte man kayo o hindi. Di ba? Unconditional transfer. Ito lang ang patotoo na talagang gahaman ng paglamon ng mga buhaya. Okay, go tayo. Sabi ng butiki. General Torres, involved at pabor sa pulis na nagkaroon ng street asig. Siya palang attorney nito, yung muntik barilin yung nagbibisikleta. Siya pala ang nito, ang sumuporta. At si General Torres pala, sinuporta ng isang abusadong pulis. Survey. BP Sara, positive 73. Mr. Romualdez, positive 25. BBM, positive 05. Survey po nagsabi niya na hindi po kami. O, ito pang isa. Galing mismo sa security. Ha? Lubog sa utang, ang Pilipinas, BBM party lang. Sagot lang. Walang comment dito na ano. Gatasan ng politiko ang lahat ng PhilHealth. Gatasan ng politiko ang PhilHealth. Samantalang pag na-hospital ka, Sol, nawalan ka ng gamot at lalabas ka na sa hospital, Sol, hindi ka makakalabas, Sol. Hanggat di mo binibenta yung mga gamit meron ka. Kaya wala ng pera ang PhilHealth. Ganun lang, Sol. Ganun lang katindi. PBBM nagbayad ng utang ni Dutae na iniwan. Okay lang. Ang sagot dyan, sister, is hindi lang si Dutae nag-utang yan. Palo-palo through yan. Magmula kay Cory, kay Ramos, kay Joseph Estrada, kay Gloria, dagdag ng dagdag hanggang kay Pinoy. Hanggang kay hindi pa tayo nakakabayad since utang kay Marcos. Mula kay Marcos, sumunod si Cory, sumunod si Tabaco, si Bentaboy, hanggang kay Roa Rodrigo Duterte. Ang maganda lang kay Apo Duterte, nakapagpatayo ng mga infrastruktura, mga building, tulay, paaralan, nakapagpatayo. Ang masaklap nga nito, nakapagpatayo, inaangkin ng isa. Tulad ng 5,500 floodway control. Tapos, sa tuwing may baha, sa tuwing may kalamidad, kumikita ng milyones ang DPWH. Sipin nyo na kung paano tayo paglaruan. Tapos tayo rito, sa baba, nagtatalakayan, nagbibirahan sa mga comment. Wow! Sabi ng butike, yes. Di ba? Kahit sa dinami-dami ng bakbak nyo, meron naman din nagsabi, sir, tama kayo. Di ba? Sa 1,000 negative comment, isang comment lang na tama kayo, sarap pa ng pakiramdam. Kasi bakit? Sa 1,000, merong isang positibo. Salamat po sa nakaintindi at nakaunawa. Unawain na lang po natin din si Sol 6. Huwag po nating awayin. Baka hindi na siya bumalik pag katulad ni Ayang Duterte. Sige po, wala pong problema kasi yan po ang inyong damdamin. Dito po sa atin, sa Real Talk, unawain nyo. Kami nananawagan, lalo na ako, si Kuya FPB, ay hindi po para mag-away. Ito po ay Real Talk at Boses ng Bayan. Dangan nga lang sinasagot ko lamang ang inyong mga tanong o may mga katanungan at akin naman pong inihahanda para po magkaroon po tayo ng isang malinaw po na talakayan. Yan po. Hindi na po nakikita sa reflection sa ano yan.
para po magkaroon ng malinaw po na talakayan. Base naman po sa ating mga alliance at mga nagre-report through text on Duterte. Kami solid, si Ayang, simple lang, Duterte, solid kami. No comment. Simple. Dapat Sol, ikaw, Marcos, magpakailanman, habang buhay. No comment. Ganun lang. Wala tayo rito yung ganito. Tapos, wala naman akong nakukuha sa iyo, Sol. Hindi mo naman ako binabayaran. Tapos, sasabihin mo, ipaprank mo. Troll ako. Troll. Kengkoy. Troll. Pinagtatawanan ka tuloy ng iba. Yan, PBBM tayo, sir. Yes, walang problema. BBM solid. Yes. Duterte. Yes. Karapatan niyo yan, Jesus Mario Joseph. Hindi ko may bibigay ng 1 kilong bigas ninyo. Pero, doon po tayo sa tama at aspeto lang na makikinabang po tayo. Kaysa darating na panahon, tayo po ang magiging tanod. Kung nasaan ka man, tulad ni Sol, pagpalagay natin Quezon City. Siya ang magtatanod ng Quezon City. Man, tulad ni Ariel, Duterte talaga ako. Kanang PBBM lang malakas. Yes, welcome po, Sus Mario Joseph. Kahit ano po ang inyo. Much more po na nag-comment kayo ng ano ang feeling mo sa nakikita mo. Huwag lang kayo mambintang ng ibang tao. Kami, ginagawa namin dito ay reflection, parang salamin. Kung ano po ang maganda, yun pong aming ibinibigay. Kung ano pong di maganda, makakaabot po yan sa taong bayan. Kasi nagre-report po kami para sa taong bayan. Hindi po kami mga media. Wala pong nagre-report na media tungkol po dito ang saloobin at hinaing ng taong bayan. So play lang po tayo. Very matured lang ang play natin. Ganun lang. Hindi, pagkatapos ng 1 hours and a half, maghihiwalay-hiwalay tayo. Diba? BBM na talaga. Walang ano. Ang sa atin lang, maging matured lang tayo. Kahit ipagsigawan pa natin na Marcos tayo, kung kami nga Kung alam nyo lang istorya ni Kuya Ed, kami ang mga unang-unang kabataang barangay na pinatawag at sinundo para ideklara ang kabataang barangay. At ang kauna-unahan naming Pangulo o Presidente ay si Aimee Marcos. Kahit sabihin nyo pa sa kanila, kami ang first roster ng kabataang barangay. Dangan nga lang, ang kabataang barangay noon at ang ngayon, sa katayuan natin ngayon, sa mga nangyayari ngayon, dahil sa kapabayaan, dahil sa mga sitwasyon. Kung noon pa, sinagot niya na yung mga akusasyon, di tahimik ang taong bayan. Pero ang nangyayari nga, ganun nga, ayaw sagutin, dahil sa kung ano-ano, o kahit anong sabihin nyo, BBM pa rin sa kalam. Yes! Sarado na ang pananaw o utak nyo dyan, kaya nga kayo solid. Scroll nyo yung profile ko. Punta kayo sa picture ng profile ko. Makita nyo doon ang logo ng Malacanang at nakalagay Red Robin Hood. Tapos yung eagle na nakalagay, Eagle Eduardo R. Aureo. BBM, solid, organizer. Sige, try nyo po para at least nakikita ninyo. Tapos sa kanya sabihing troll. Pero okay lang. Troll. Napunta pa ako sa Hukin Nanamit. Napunta pa ako sa Troll Warriors. Ay, taong bayan po si Kuya Ed. Hindi po taong bayaran. Tama po sinasabi ni ate. Sa ganitong sitwasyon, talakayan, pag-aaway, lulubog ang Pilipinas. Ang tanong, nasaan ang kaban ng bayan? Dala-dala nila siyempre. Ito, galing ito sa kuya namin sa Eagle. Kingdom of Jesus Christ, located Davao. May dispatch na 2,000 PNP augmented, selected from Davao region
from 9, 10, 11, 12, and 13. Add-on. Pero walang report na si Pastor Kibuloy ay positive sa Kingdom of Jesus Christ. Kaya nga sabi nga po ni Senador Bato na baka dumating ang time magrebelde ang Davao nang dahil sa inyong mga pinaggagawa ng pulisya. Magkasubukan. Kaya ni BBM Solid, yes, nire-respeto ko po yung comment nyo niya ni BBM Solid. Wala pong problema sa amin. Ang Kuya Ed ay nagbibigay pananaw at panukala tungkol po sa pupwede nating maging kilos at maging tas wala nang gaganito sa atin, buhayan natin. BBM Solid, Dutae addict, sige po, join. Yun lang po, pero wag lang po kami sabihin ninyo. Pero kasi kung nakasubaybay po kayo simula po ng unang nag-air ang Kuya Ed TV, mababaw pa ho yung mga tanong ninyong yan. Ay tutulad po nito, ano ba talaga ang pulso ng Philippine National Police kung bakit po nag-add-on pa ng 2,000? Ano bang problema kay sa Kingdom of Jesus Christ? Hindi naman komunista. Dangan nga lang, di ba? Gaya nga ang tinalakay natin noong nakaraan na nakatanggap na kasi ang administrasyon ng $2 million na bounty hunt para kay Pastor Kibuloy. At yun din po yung kaninang tinalakay natin sa bungad na hindi po maipaliwanag ni tawag nito, may paliwanag na Benhur Abalos kung meron. So ganun naman po sir, mahirap na magtiwala sa kapulisan ngayon, bumalik na. Tama po kayo ma'am, sa punto po ninyong yan, tama po. Pichi, anong walang masabi bukod sa bangag, inilulubog pa ni BBM, pilit ang kakautang na walang project, si Chitaw, Sol, sagot Sol. Sol 6, sagutin mga ito, Interpol, pasok. Alam mo ito, si BBM Solid, tawa siguro ng tawa. Effective ako, lakas ko mga sara. Believe talaga sa taong bayan. Kuya Ed, ano po ba ang pananaw nyo sa NEDA? Bakit po ang computation ay KN20? Oo nga pala. Ma'am, ang tanong nyo pong yan ay nahaharap po sila ngayon sa appropriate evaluation, yung NEDA, kung saan po nila nakuha. Tama po. Ganyan po ba yan? Ang dapat na mga tanong. Ganyan po. Meron po tayong matututunan sa punto. Natawa si BBM Solid. Ang lakas mambasag ni BBM Solid. Tira BBM. At yun po, ang tungkol po sa tanong ninyo. Ngayon, sa totoo lang, hinihiring po sila tungkol po sa kung saan po nakabase ang kanilang report. Kaya antayin po natin ang sagot. Pichi, mag-search muna kayo yung mga project ni Pinoy, yung natapos lang ni Duterte lang ang project si Dutae. Hoy, okay, walang problema. Sa-search natin yan kasi sa mga report may magre-report naman, madam, meron naman tayong mga alliance sa mga department na involved kumbaga sa May mga tao po tayo doon, may mga bro at may mga kuya tayo. Huwag ko kayong mag-alala. BBM Solid, tagal naman, ilang search lahat. Nakakahiya malapit September, Interpol, pasok. Sang alam, BBM Solid, lakas mga sa NEDA, walang kwenta. Yes, totoo po kayo, oo. Pichi, bangag lang ang ganyan. Basura ang kinalabasan. Solid, huhay, ang tagal po. BBM Solid, pinatay na namin ang ICC. BBM Solid, pasok. Kato, ang asawa mo. Okay po, wag lang pong personal ang banatan natin sa comment section. At ito po, isa rin po sa mga tanong ngayon kung At
malalaman po natin ang mga susunod po na na hakbang. Pero ngayon ina-update po namin kayo na kumpirmado po na 2,000 po ang add-on. No, hindi po natin alam. Hoping lang magkaroon ng positive forward think po si Torres at saka si Marvin. Silang with BBM sa Pogo involvement sa picture na nangyari. Di ba? Ang dapat na makasagot po nito ay ang tinatawag nating hukuman na siya pong merong clerical. At yun po ang sigaw natin nung una pa since Monday na magkaroon ng action na ang hukuman, ang mataas na hukuman o ang Supreme Court. Pero sa ngayon, base po doon sa nakadetail, base po sa mga mga chismis hindi po sa update ng ating mga tropa sa Supreme Court, sa Padre Paura, ay gumagalaw na po sila. At ito po ay epektibong panawagan ng taong bayan na mag-intervene po sila, makialam po sila dahil naman po sa totoo pong sitwasyon na meron pong dapat na managot sa punto. Katulad po nito, ito po, galing po to sa mga sa mga security natin sa Senate, no? Okay. Si Jimmy Guban statement urged him to accomplish more lies. Accomplish more lies. 1,000. Naloko na against Duterte. Putok na naman. Masaya na naman ito kung pag-uusapan natin. Gumawa lang ng komposisyon si Jimmy Gubat ng statement, forged statement, to accomplish more lies, para lang para lang kay Duterte. So nakikita naman natin bayan, hindi lang naman ang real talk, ang boses ng bayan ang nag-oobserba. Kaya nga ganito ang sitwasyon, diba? At nahuli rin sa salay na hindi niya kayang panindigan itong mga statement niya. Pangalawa, kung ipatutupad po ang batas doon sa tao po na may bista na o nabistahan na o nahukuman na, ay wala na pong karapatan at hindi na po binabase sa saligang batas na sila po ay BBM solid banat na naman, Sara impeachment. Wala rin impeachment, palpak ang gobyerno. Okay, no comment sa gusto mo. Gusto ko lang maging positibo din tayo. Kahit bandang huli, pagkatapos ng lahat, tayo rin po ang magsasama-sama, ang taong bayan. Mapa-BBM ka man, o mapa-Duterte ka. Pakatandaan lang naman po natin na tayo po ay ang taong bayan. Sa likod ng lahat ng partisyon na meron po tayo as gathering our political will. Pero wag lang po nating wag tayong mag-akusa. Hindi pa kilala si Kuya Ed kung paano namin sinira ang aming serbisyo para sa taong bayan. Pasigaw-sigaw kami. Handa kami mamatay sa EDSA sa mga kudeta para sa taong bayan. Yung bandang huli, nasa tinig at boses na kami ng taong bayan, biglang aakusahan nyo kaming troll. Diba? Ikaw ang magsuot ng combat boots ko. Diba masakit? Tao lang kami. Kaya nga kami taong bayan. Sakit ang loob ng mga dili. Ang anak, tanim. Kung hindi tayo Yes! Gaming with Amber. Kawawa ang mga anak natin kung hindi tayo magkakaisa. Ito simple pa lang siyang comment. Si Gaming, isang comment lang siya. Pero anong sagot niya? Kawawa ang mga anak natin. Hindi lang anak niya, hindi lang anak ko, at hindi lang anak mo, Soul 6. Anak natin. Kung hindi tayo magkakaisa. Marami pong salamat. Natatawa ka, sir. Hindi, kasi tinitingnan ko yung BBM Solid. Nakikita ko kasi yung konteksto ng yung mga hugot mo, yung balagbag mo ba, mga katanungan mo, nakakatawa. Kaya dapat lang akong tumawa kasi kung nakakaiyak yan, baka mag-CRY ako, Brad.
Talagang ganyan eh. Meron tayong mga kapatid sa loob ng bahay na hindi rin natin, ika nga, sa loob ng isang bahay, magkakaiba tayo ng ano. Sir, anong party list po kayo? Wala akong alam na party list, Brad. At hindi kami umaalok sa party list. Stay put lang kami sa tinig at boses ng taong bayan. May mga activity po kami na tumutulong po kami sa mga paaralan ng mga tribo dito po sa Mindanao. Hindi po kami humihingi, bagkus nag-aambagan po kami in the name ng Eagles, Apo, then Guardians and the other. Opo. Kala ko party list po. hindi po Janelle, hindi po kami party list. Hindi po kami nag-i-endorso ng mga party list. Wala po. So, yun po ang posisyon. At ang pinakamatindi po rito, base sa classification para kay Jimmy Guban, also stated on the script na ito po yung kinabulilyaso niya na hindi niya kayang panindiganan. No? Yung salitang meron siyang sinabi na nakita niya daw na ganyang kumpirmado na in-order ni Duterte na ganito-ganito, paslangin, etc. Ang tanong sa kanya is, ito po ang sagot. No? Anong oras? Kasi sa salaysay niya ay nakita niya. Diba? Along the way. Ano niya naman, makikriticize niyo. Viral po ito eh. Ang tanong diyan, para maging tugma at tama, ay anong oras niya narinig o nakita? Anong araw? Anong buwan? Yung kanyang narinig at nakita, anong buwan? Anong taon? Anong SIM number ang tinawagan? At anong SIM number ang tumatawag? Kapag ganyan po ang mga balitaktak, kino-cross-exam ka na ng ikaw ay nagbibigay ng statement na ikaw ay para bang nandadali lamang po, ay ordinaryong tao, 64 pesos budget. Kaya nga po, Ate Sophia, sabi ko nga po magsundalo na lang yun nasa NEDA kasi po ang agahan po ng training ay 50 pesos, ang tanghalian ay 50 pesos din, at ang hapunan po ay 50 pesos din. So 150 po lahat. May kasama po yung sipa at magic balloon. Hindi po. Ano po sila? Nasa hot chair po sila ngayon. Galing mo, sir, dahil sa magaling palo na nakita. Anong magaling palo na nakita? Ano naman? Ano naman yung BBM solid? Anong palo? Palo nakita. Okay, galing mo, sir. Dahil sa magaling palo nakita. Salamat, pasensya ka na. Wala itong pindutan ba at tawag nito. Tandaan mo lang, BBM solid. Isa ka din sa kulay ng taong bayan. So kahit ano pang bangayan natin dito, BBM or Duterte, taong bayan pa rin tayo. Tayo pa rin ang lugi. Tayo pa rin ang maaapektuhan. At tayo pa rin sa bandang huli ang magdurusa. Sila, lalamunin lang ang kaban ng bayan, aalis na. Maiwan na tayo. BBM solid at saka si Kuya Ed. Wala na. Goodbye. Goodbye, di ba? Duterte tayo para sa Pangulo sa bansa. By Trip. Okay, Trip. BBM, correct ka, sir. Sala. Di ba? O ngayon, masaya na ako, BBM. Correct na ako. Kulokoy ka talaga ba? Approve, sir. Thank you. Sino scripter ni Guban? Yan ang isang tanong. Sino ang scripter ni Guban? Iyan ay pinalabas na witness regarding doon sa fight against sa drugs ni Apo Duterte. Di ba? Alam na natin kung sino. Hindi na natin po pwede pang yan. Kaya nga sila kaya ang mag-budget. Walang utak ang NEDA. Wala ring alam. Tama po kayo. At taong bayan namin, very Friday sa EDSA. Every Friday sa EDSA. Uy, Len Moro, taong bayan namin, every Friday sa EDSA. Nakikibahagi po kami sa inyo pong pagsasakripisyo. Tin nyo ba yan? Ang Len Moro ay dami kaso ni Duterte.
Ano lang daw? Dami kaso ni Dutae. Sir, sigurado kulong yan. Sige, ipanalangin natin kung hindi mapapabulaanan. Siyempre, kaya nga kaso yan. Taong bayan, yes, salamat po. Silent supporter. Thank you po, silent supporter. Benjar Yaliba. Sir, sana mapag-usapan nyo din ang PhilHealth. Opo, sa totoo lang po, nandito po ang PhilHealth sa mga susunod na katanungan. Kasi we are now running out of time. Pero ano na po, pangatlong topics na po namin, sir, ang PhilHealth. Binabakbakan po natin. Pero kahit ano pong pakiusap at bakbak po natin, kahit po yung mga chief security doon, yung mga tropa natin doon, mga sa PhilHealth, tinitext namin to gather kung ano ng status. Talaga pong matindi. Si Ralph Recto ay isa po sa mga nagsusulong na maibalik. Kaya ang kalaban po natin ay kaliwat kanan. Dami kaso ni Duterte siguro ko yun nga po sa punto. At ganun pa man, nananalig po tayo na ang lahat po ng sakripisyo natin established by the Supreme Court. Sa bribery. Si Martin po, ito yung huling text, established by the U.S. Court, Martin Romualdez received bribery in the Okada case. Ang media po ay hindi nag-report. Consist po ito, ang media no report regarding this bias. Ito po yung final. Ang ginagawa pa, kinoconsolidate po namin ang lahat ng tanong po. Yung ibang usapin, kinukuha po namin. Yung normal na usapin, sinasang-ayunan namin o tinutugunan namin ng punto kay kailangan po. Pasensya na po kayo na yung mata ko kahapon. Tapos naka-attend pa ako ng isang activity ng Guardians at ng Eagle sa community namin. Kaya nagtatanong po sila kung ano po ang po pwedeng maitulong doon po sa paaralan na sinasabi namin na muntik pong ma-landslide at ano po ng higaw nun at saka tribo blaan. Opo, pasensya na po kayo kung ano po ang sa amin. Sir, sana makapag-usap po din tayo tungkol sa bill na kinuha direkto. Hindi ng pera ng gobyerno. Tama po kayo. Tama po, Benar. Tama po, salamat din po, Bosol. Ibigay niya sa kasuhan. Si Rocky, sir, kulong na sa sinungaling kasi. Doon sa Senado. Opo. Inaano po namin yun. Yung security, kinukuha natin yung detail. Opo. Sa Ilocos, ang dala ng mga taga-Afghan. Opo. Bukas po, tatalakayin po natin yung tungkol sa mga tao na galing po sa Afghan na naging intelligence at civilian employee nila. Bakit dito sa Pilipinas ilalagay? Samantalang kaluwang-luwang ng bansang Amerika, kadami-dami mga bakanteng lupain, bakit hindi doon dalhin? Pangatlo, naghihirap na nga tayo sa mahal ng bilihin, maraming pamilya sa atin, sa ating pamahalaan, sa gobyerno, ang hindi nakakakain. Tapos maglalagay pa tayo rito ng palamunin. Hindi natin alam, baka mamaya sila pa ang maging mitya ng kahit anong gawin nila. Malakas pa rin ang Duterte kung kaming daming kaso na kulong na yan. Tama din naman si kapatid na Roy 143. Opo. At yun nga po, Duterte pa rin kami. Yes, wag po kayong mag-alala. Hindi po kami magiging hadlang dahil sa totoo, tayo ang 31 at tayo naman din ang 32. Ang sa atin lamang ay gawin nila ang dapat nilang tungkulin at gawain na magkaroon at mag-establish ng isang programa na taong bayan po ang makikinabang. Hindi ang taong bayan ang nag-aaway. September, sir, kulong na yan. Ang kulit ni BBM sa ulit. Tira BBM, kulong, kung kulong, wala mang problema. Basta patunayan nila, attorney din yung kanilang ikukulong, naging fiscal pa, ibig sabihin, may utak yan. At alam nila ang kanilang ginagawa. Ang sa atin lang, dapat maging neutral tayo, mapa-BBM ka man o mapa-Duterte ka.
Dahil sa darating ang panahon, tayo pa rin ang magsasama sa isang kahon. Kahon na madalas nilang nilalamon. Kahon na madalas nilang inilalagay sa alanganin. Kahon na tayo pa rin ang magsasakripisyo ng lahat habang sila nakikimik-balikat lang. Kahon na tayo ang lahat nabagsakan at untugan ng mga problema ng pagtaas ng ilaw, tubig, pamasahe, kuryente, pagkain, etc. Tayo pa rin. Bakit? Piskal, bawal na ikulong. Wala akong si ikaw BBM ba? Napaka-pilosopo. Napaka-pilosopo, Tasyo. Hindi ko sinabing bawal. Ang sinasabi ko, alam niya kung paano yung i-depensa ang kanyang sarili. Kasi abogado rin yan. Hindi madaling makotso. Oo. Siyempre, hanapan ka ng dokumento niya. Kailangan niya na legal. O, di ba? Yan ang ibig ko sabihin. Wala tayong ano. Kung sino ang may sala, siya ang dapat managot. Kung may kasalanan BBM, kaman, or hindi. Tama! Kung sino may kasalanan, yan po ang agree po ko dyan sa banat nyo yan, sir. Tama po yan. Mahirap na pagkatiwalaan. Okay, sige. Dumadami na ang kaso ni PRRD dahil sa mga swapang at power na corruption dahil sa convicted Crisistigo. Okay. Dumadami na uli ang mga drug pusher at kidnapper, mga bata. Iyan. Panawagan din po namin yan, Ate User 607. Puro sikibuloy, sir. Nawawala ka ba? Wala kasalanan? Ano? Puro sikibuloy, sir. Naniniwala ka ba wala kasalanan? Hindi. Ang sinasabi natin, Brad, BBM Solid, kung isang tao lang, at meron kang armed and arrest personnel tulad ng tinasabi nating sheriff na magbibigay ng notice of arrest and one team. BBM, kung nakakapunta ka dito sa Mindanao, sa parting Davao, tignan mo kung gaano kadaming pulis, tinalo pa ang 3 training center. Ang tanong, anong ginagawa nila doon? Pulmas pa sila. Yun ang tanong BBM. Kaya ito, show force na grabe naman. Samantalang hindi naman komunista si Kibuloy. So, pwede na isang team, 5, 4, kasama ang sheriff na magbibigay ng notice. Ganun lang. Obvious naman. Pati na ang chief ng si Torre at saka si Marbil. Interesado. Di ba? Pwede mong i-akusa yung bagay. Kaya kalma lang. Total, tanong lang naman din yan. Di ba, sir, dapat pag wala siya kasalanan, harapin niya, sundin niya ang batas. Ang tanong, BBM, sinusunod ba ng batas ang batas? 1, 2, 3, sinusunod ba? Hindi eh. Kung ikaw kaya ang akusahan na ikaw ay palagyan natin human trafficker, BBM, tapos kasuwang ka namin ng ganyan, tapos padalang kita ng 1,000, 2,000 pulis, tapos isa ka lang. Patunayan niya siya. Ikaw talaga, believe ako sa iyo. Control mo ang iyong ang iyong feeling. Atat nga silang dakpin. Atat nga eh. Si Linlin, opinion ko lang, si Kubuloy mahirap mapanagot yan dahil nga mga tao mismo. Totoo po yan. Pag pinatunayan niya, sir, wala na siya kasalanan, lilipat ako sa DDS. Kahit hindi na. Ikaw talaga. Seryoso. Seryoso tong usapan natin na BBM, solid ha. Ikaw nagsabi yan pag napatunayan. Pakiano nga yung comment niya. Ilalagay ko sa favorite yung comment mo. Ano meron dito? Patapos na kami, Brad. Okay. Follow up, like, corrector. Okay. Ang DDS, loyalty kay Dino. Okay, sir. Promise. Naka-highlight ka na, naka-favorite ka na. So, ganun po muli. Bayan, ang 1 oras sa talakayan ni Kuya Ed, ano man ang nangyari, naging progresibo man o hindi, at nakapulutan man ng aral o hindi, nagkaroon man ng tuligsa o hindi, muli po ay nagpapasalamat po ang Kuya Ed
sa inyo, sa mga nag-gift, sa mga nakadalaw. Maraming salamat po. At every day from Monday to Friday at 2 p.m. live po tayo dito sa TikTok. Opo. At in compilation po ay dinadown ko po ito sa aming Kuya Ed TV YouTube channel. So, pwede po kayong pumunta doon at ma-add-on ninyo, mapag-aralan ninyo kung tama po yung etc. Nasa sa inyo po ang kalayaan, bagkus ito lang po kami. Muli po ay iiwan ko sa inyo ang aking pong pagpapasalamat sa inyong mga give, follow, like, and share. At iiwan ko po ang salita ng ating kapatid o ang ating ama ng himagsika na si Gat Andres Bonifacio. Ang lupang dinilig ng luha at dugo, ang siyang basihan ng pamunuang tapat ang puso sa inang bayan. Muli po, maraming salamat po. See you again po on Monday, kay Friday po ngayon. Siyempre, family day naman din po. Iipunin ko po ang inyong mga at naniniwala ka rin, sir, na kaya ni patunayan ang wag yun. Goodbye, BBM solid sana on Monday. Bagyo. Ay, ikaw naman. Di ba sabi niya, siya daw ang siyang may-ari ng mga kaluluwa natin. Pero hindi natin pwedeng laktawan as long na panggigipit naman ang nangyayari. So muli po, sinabi ko na po ang kadalasan po namin pag-inlam. Salamat BBM, thank you, bye-bye. At maraming salamat pong muli. Ang lupang dinilig ng luha at dugo, ang siyang basihan ng pamunuang tapat ang puso sa inang bayan. Mabuhay po. Kuya Ed TV, Real Talk, Boses ng Bayan. Usap po tayo. Goodbye po.